Ay teka lang ha, si Senador Rodante Marcoleta pala, yung laging galit sa hearing. Yung laging may sermon tungkol sa rule of law. Yung parang every Senate session, may pa-lecture tungkol sa transparency and accountability. Siya rin pala ngayon ay nahaharap sa reklamong plunder at indirect bribery sa ombudsman. Grabeng plot twist ng taon. Kasi ito yung masarap himayin dito December 2025, si Marcoleta mismo, sa TV pa mismo umamin na't nakatanggap siya ng higit 100 million na campaign donations. 100 million pesos. Pero yung chinek yung sosi niya, alam nyo ba kung anong officially declared campaign expenses and donations? 0 po. As in, wala, blanco, tipong parang assignment na hindi pinasa. So, syempre, nagtatanong ang mga tao, Sir, saan napunta ang 100 million? Sa tarpaulin? Sa fishbowl? Sa miracle? O baka naman, may mga donor na ayaw ipaalam ang pangalan dahil may inaasahang kapalit. At ito pa ang nakakatawa. Ito yung senador na laging nakaturo, laging galit. Yung tipong laging may PowerPoint presentation at parang defense lawyer ng buong administrasyon. Pero ngayon, siya mismo ang pinagpapaliwanag kung bakit may 75 million na undeclared donations. Ay, si Marcoleta pala. Siya yung laging nagmumukmuk sa hearing. Yung laging constitution daw natin ito. Siya rin pala ang may tinatagong numero. Grabe, ang galing magturo, di ba? Pero mas magaling siyang magtago. Yan ba ang klase ng senador na pinipili ng mga DDS? Yung mismong nagsasalita ng accountability, hindi kayang mag-fill out ng campaign finance form? At huwag nating maliitin yung kaso Hindi na po ito isang simpleng election violation lang. Hindi na ito, nakalimutan ko na magsulat. Hello, 100 million nakalimutan. Kahit tindera sa palengke, tama sukli Ito na yung level na plunder. Oo, yung kaso na narinig nyo kay Joseph Estrada at Bong Revilla, ganong level na usapan. March 2026 natapos yung Comelec admin case. Akala siguro ng iba ligtas na, pero hindi pala. Kasi nga, itong May 22, 2026, umakyat na sa ombudsman. At kapag may probable cause, ang kasunod po niyan, sandigan bayan na. At dito talaga pumapasok yung irony, si Marcoleta, isa sa pinakamaingay na defender ng mga Duterte. Isa sa pinaka-vocal sa ICC issues, Quadcom, impeachment, good governance kuno. Ngayon, siya naman ang tinatanong tungkol sa transparency. Marcoleta is the kind of senator who lectures the nation on transparency while allegedly hiding 100 million. So iconic, diba? Self-canceling. Award-worthy. Kaya ang tanong ng netizens ngayon, sino ba yung mga nagbigay ng 100 million na ayaw ilabas ang pangalan? Anong utang na loob ang hinihintay mula sa Senado? At bakit parang yung mga pinakamalakas sumigaw ng rule of law, sila pa yung unang naglalaro ng batas? Kasi sa Pilipinas, minsan yung mga nagsisisigaw ng accountability, sila rin pala yung dapat managot.